Mainit na balita, isinuko ng kampo ni Senador Bato de la Rosa ang 20 niyang armas na nakarehistro sa kanyang address sa Davao City. May ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Kanina sa kustudiya ng Philippine National Police ang 20 baril na nakarehistro sa address ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Barangay Maa sa Davao City. Ayon sa Civil Security Group, isinuko ang mga armas ng legal representative ni de la Rosa sa Regional Civil Security 11 sa Davao City. Kasunod nito, nag-issue naman sila ng acknowledgement receipt sa kampo ng senador. Agad din isinagawa ng CSG ang naayong safekeeping process sa mga armas bilang bahagi ng Notice and Order of Revocation of License to Own and Possess Firearms at Firearms Registration. Ayon sa PNP, June 11 isinagawa ang pagsuko sa mga armas. Matatandaan naman na noong May 27 ng formal na bawiin ng Firearms and Explosives Office ang License to Own and Possess Firearms at Firearm Registration ni De La Rosa na holder ng Type 5 LTAP at 117 registered na mga baril. Balik sa iyo, Connie. May impormasyon ba, Mark, kung madadagdagan pa itong mga isusurrender na armas ni Senador de la Rosa? Connie, nakapag-ugnayan tayo kanina lang sa tanggapan ng Civil Security Group. Wala pa silang nilalabas na pahayag kaugnay sa bagay na yan kung posible bang madagdagan. Pero dahil nga 117 yung mga baril na register dito kay De La Rosa at ito ay 20 pa lamang, so meron pang nalalabi na 77 na mga baril. Merong opsyon yung kampo ni De La Rosa na mag-apela, pero tinanong din natin yung CSG kung meron nga bang formal na request to appeal, pero wala pa rin silang tugon sa bagay na yan. Maraming salamat, Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Iuuwi sa Agusan del Sur ngayong araw ang labi ng nasawing basketball player na si Rene Baterbonia para doon ipagpatuloy ang kanyang burol. Live mula sa Panabo, Davao del Norte, may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Connie, mga kapuso, inabangan nga po ng mga taga Davao del Norte o Davao City at mga kalapit na bayan sa Davao del Norte ang pagdaan ng convoy ng labi ni Rene Baterbonia at ipinakita ang kanilang pagmamahal at suporta sa tinaguri ang batang sports hero ng Mindanao. At Connie, kanina doon sa Ateneo de Davao, nagdasal po muna sa loob ng Ateneo de Davao Senior High School building kaninang umaga kung saan ilang araw ding ibinurol si Rene Baterbonia sa kanyang alma mater. Bago mag alas 8 ng umaga, inilabas po ng Ateneo de Davao Senior High School building ang labi ni Rene sakay ng funeral convoy. Kasama ang GMA News, binaybay namin ang iba't ibang bayan sa Davao del Norte na dinaanan ng convoy sakay ang labi ni Rene. Saksi kami, Connie, kung paano nag-abang ang ating mga kababayan sa labi at convoy nitong si na tinaguri ang sports hero ng Davao Region. May mga placard pa, Connie, yung iba, at marami ang sumisigaw ng MVP. Matatandaan kasing gumawa ng kasaysayan si Rene matapos maipanalo sa palarong pambansa ang Davao Region. Dito po sa Porinaria, kung saan sa bayan ng Panabo, ay saglit po na mananatili itong si Rene upang magkaroon po ng pag-aayos sa kanyang labi bago po siya dalhin sa Agusan del Sur. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Connie. JP, may impormasyon ba tayo kung ano ang reaksyon ng pamilya ni Baterbonia sa ipinakitang pagmamahal kay Rene? Dito sa mga nadaanan, yung mga kumakaway, mga bumabate, hindi pa natin nakukuha yung kanilang reaksyon dyan. Pero kagabi pa lang sa Davao City, yung kanyang kuya na nagsalita doon sa eulogy, labis ang pasasalamat sa napakaraming mga taga Davao City na pumila ng ilang oras para lang po makarating at makapasok, makita si Rene sa public viewing na ginawa doon. Anumang oras ngayon, Connie, inaasahan magtatagal kasi yung pag-aayos sa labi ni Rene dito sa Puneraria nga sa Panabo, sa bayan ng Davao del Norte. Agad nating tatanungin sila kung ano ang kanilang masasabi sa kanilang nasaksihan dito. Connie. May dagdag na detalye ba na ibinigay ang pamilya tungkol sa gagawing burol kay Baterbonia sa Agusan del Sur? Connie, mga 7 or 10 p.m. ang expected arrival ng labi ni Rene at ang kanyang kaanak sa Talacogon, Agusan del Sur. At ayon po sa advisory na inilabas ng LGU ng Talacogon, bukas po, alauna ng hapon, mag-uumpisa ang public viewing para kay Rene. Ngayong gabi po ay inilaan para sa kanyang pamilya para magkaroon po ng pribadong moment sa kanila. Kaya nga po nag-aabiso rin ang pamunuan ng LGU doon ng respetuhin din ang kanilang privacy. Inaasahan kasing
sobrang daming mga kababayan ni Rene sa kanyang hometown ng makikiramay o inaasahang makikiramay at magbibigay pugay sa kanilang kababayan. Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Samantala, hindi tinanggap ng pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adili ang paghingi ng tawad ni Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin tungkol sa pagkalunod ng dalawang players. I feel I failed, and I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. And I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. No amount of words. Sorry. What is sorry? Sorry is not enough because no amount of word that will make Divine to come back to this world again. Para sa mga magulang ni Adili, may kapabayaan kaya nalunod ang kanilang anak. Hindi raw marunong lumangoy si Divine, kaya bakit siya dinala sa dagat para sa team building? Dapat din daw may rescuers at life jacket noong ginawa ang aktibidad. Hinihintay pa raw ng mga magulang ni Divine ang resulta ng autopsy bago siya iuwi sa Nigeria. Sabi naman ng ina ni Baterbonia na si Rovelyn sa isang social media post, hindi madadaan sa paumanhin ang pagkamatay ng kanyang anak. Ang gusto raw niya paliwanag sa kung ano ang totoong nangyari sa anak. Kung totoo raw na aksidente ang nangyari kay Rene, bakit daw hindi in-update agad ang kanyang pamilya? Parehong hindi pa nakakausap ng mga pamilya Adili at Baterbonia si Coach Baldwin. In-upload naman sa social media ng New Zealand-based lawyer na si Tudor Clee ang pahayag ng kanyang kliyente, ang asawa ni Baldwin na si Effie. Sabi ni Effie, nagbabala na siya noon sa Ateneo de Manila University na hindi ligtas ang mga bata na nasa paligid ng kanyang mister. Sabi niya, iniwan na raw niya si Baldwin noong 2020. Nagsalita raw siya para tiyaking hindi maiuugnay ang kanyang pamilya kay Baldwin. Sinuportahan ng stepdaughter ni Baldwin na si Giota Calogiro ang mga sinabi ng kanyang ina. Sinisikap pang kunin ang pahayag ng Ateneo at ni Coach Baldwin. Bukas po ang GMA News para sa kanilang mga pahayag. I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Sa ibang balita, hulikam sa Marikina ang salpukan ng isang motorsiklo at ng isang SUV. Ang rider nagtamo ng mga bali sa katawan at sugat sa ulo. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Paliko na ang rider na ito nang biglang masalpok ng humaharurot na SUV sa Barangay Concepcion 2, Marikina City nitong Sabado. Sa lakas ng pagkakabangga, tumila po ng rider, natumba rin ang tinamaang poste. Bumaba ang driver ng SUV at nilapitan ng biktima at bumalik din sa sasakyan. Naglapitan din ang mga taong nakasaksi sa insidente. Ayon sa Barangay Concepcion 2, agad nilang itinawag sa rescue ang insidente. Kinuha rin nila ang lisensya ng nakabanggang driver. Kailangan yung victim muna maitakbo, may salba. Yung authority pababayan eh. Lalo pag gabi, mabibilis talaga. Alam mo, aksidente hindi natin masabi. Tumangging magpaunlak ng panayam ang mga kaanak ng biktima. Ang kanyang kapatid, sinabing nasa ICU ang biktima dahil sa tinamong mga bali sa katawan at sugat sa ulo. Masakitaan niya sa kanilang pamilya ang nangyari sa kapatid. Nananawagan sila sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at paninira sa biktima. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pulisya habang patuloy pa ang kanilang investigasyon. Naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property ang suspect na nasa kustodiya na ng Marikina City Police. Sinisikap pa siyang kunan ng pahayag. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Hindi pa man nakakabangon sa mga pinsala ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes, ilang lugar sa Sarangani ang binaha dahil po sa malakas na ulan. Sa Barangay Nomo sa bayan ng Maasim, naging hamon sa mga residente na maitawid sa rumaragasang baha ang isang motor.
may ilang bata pang tumulong sa pagtulak sa motor. Sa kuha naman po ng video sa Barangay Pananag, kita ang pagragasa ng kulay putik na baha sa kasagsagan ng ulan. Perwisyo po yan sa ilang residente na tumawid sa baha para makakuha ng malinis na inuming tubig. Umapaw rin po ang ilog sa Barangay Lumasal, kaya naging matindi rin ang bahang nararanasan sa lugar. Sa bayan naman po ng Kiamba, 2 bahay ang nawasak dahil sa rumaragasang tubig mula sa ilog. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa probinsya ng Sarangani nitong weekend. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado ang Makati, Pasay, Parañaque, Taguig at Las Piñas. May thunderstorm advisory rin sa ilang panig ng Laguna, Rizal, Batangas at Quezon Province. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang babala hanggang pasado alas 12 ngayong tanghali. Sa susunod pang mga oras, posible pong ulanin ang ilan pang bahagi ng bansa. Ilang lugar ang may tsansa ng heavy to intense rains base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Sabi ng Pag-asa, easterlies ang magbubuhos ng ulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mga local thunderstorm naman ang aasahan muli sa natitirang bahagi ng bansa. Tumatawid ang mag-inang yan sa isang pedestrian lane sa Barangay Poblasyon sa Urdaneta, Pangasinan. Bago pa makarating sa gitna, biglang nabangga ng garong ang mag-ina. Ayon sa opisyal ng barangay, bahagyang napayuko ang driver ng garong kaya hindi umano napansin ang mga biktima. Nagkausap na raw ang magkabilang panig. Nangako ang driver na sasagutin ang pagpapagamot sa mag-ina. Hindi na sila nagbigay ng pahayag. Nagkasundo na sa isang peace deal ang Iran at Amerika matapos ang mahigit 3 buwang gulo. Una yang inanunsyo ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif na nagsisilbing mediator ng dalawang bansa. Idineklara na ng Amerika at Iran ang immediate at permanent na tigil operasyon ng mga militar sa lahat ng lugar, kabilang ang Lebanon. Sa June 19, Biyernes, isasagawa ang signing ceremony para doon sa Switzerland. Sa social media post naman, kinumpirma ni US President Donald Trump na kumpleto na ang deal sa pagitan nila ng Iran. Ipinag-utos niya rin ang agarang pagpapatupad ng toll-free at pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagpapaalis ng US Naval Blockade roon. Kinumpirma rin ng Iran na naisapinal na ang Memorandum of Understanding. Yan ay kahit may complete distrust umano sila sa kabilang panig. February 28 nagsimula ang gulo matapos ang pag-atake ng Israel at Amerika sa Iran. Eto na ang mabibilis na balita. Sumadsad ang isang yate sa Tubataha Reef na sakop ng Palawan ayon sa Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, nakatali raw ang yate sa nakaangklang buoy nang lumakas ang hangin kaya ito sumadsad. Ligtas naman ang 28 sakay ng yate. Kabilang po ang ilang dayuhan. Walang namataang pagtagas ng langis o anumang marine pollution sa lugar. Nailigtas din ang 5 sakay ng isang bangkang tumaob sa dagat sakop ng Lucena Pagbilao sa Quezon. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente dahil sa malalakas na alon. Rumesponde ang mga otoridad matapos matanggap ang ulat. Walang naitalang sugatan at nasa maayos na kondisyon ang mga na-rescue na sakay ng bangka. Happy Monday! Pinasaya nila Sparkle Stars Michael Sager at AZ Martinez ang kanilang shippers sa isang fan meet sa Quezon City. Kahit busy sa kanilang schedules, naglaan ng time sina Michael at AZ na dumalo sa gathering na inorganize ng kanilang fans. Hindi maitago ang smiles at kilig ng mga dumalo dahil sa chemistry ni na Michael at AZ. Binalikan din nila ang kanilang memories sa PBB kung saan nahubog ang kanilang friendship at bond. Mas na-ship din ang dalawa nang magtambal sila noon sa online film na Opposite Almost Attract na mismong si Michael ang nag-produce. Thankful sina Michael at AZ sa suporta ng fans. Sa ngayon, abala si Michael sa GMA Afternoon Prime series na Born to Shine.
Napapanood naman si AZ sa GMA Prime series na The Secrets of Hotel 88 at abangan din si AZ sa upcoming series na Love Siargao.